Amen. The power of intimacy with God. In John 4:23 to 24, it says, katuning time nga na-meet na encounter sa Samaritan woman si Jesus. Samaritan woman nga daghan og bana, 5 kabuok ang bana. Og dito taas-taas ilang conversation ni Jesus og gipik na ko ning isa nga related sa tuang topic for today. John 4:23 to 24, anak siya sa Samaritan woman. But the time is coming, indeed it's here now, when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship Him that way. For God is spirit, so those who worship Him must worship in spirit and in truth. Gireveal ni Jesus igsuon nga sa dihang after sa iyang kamatayon og mukanaog ang balang espiritu, pwede na nato ma-worship ang Ginoo bisan asa, dili na siya bounded og building. Dili siya ma-worship lang dito sa Jerusalem. Even the Gentiles can worship Him because ang pangitaon sa Ginoo pagdayeg pinaagi sa espiritu ug kamatuoran. Ug mabuhat na igsuon bisan asa, di lang sa usa ka specific nga building. So now as we understand in John 4:23 to 24, ato ang himay-himayon gamay, this is a true worshiper that God is looking for. Mao ni ginapangita sa Ginoo kanimo, kanako igsuon, ug dapat timan-an nato ni. Kaya ang pag-worship, pagdaig sa Ginoo, dili lang siya aktibidades. Every time we worship the Lord, na asay ginapangita sa tuwa igsuon. First, He is looking for a true worshiper who is filled with sincerity and passion for God. Filled with sincerity and passion for God. We do not promote emotionless worship, but also we do not promote worship that has no self-control. Out of control nga worship igsoon. Ang ginapangita nga worship sa Ginoo kanang tinud-anay igsoon. Nay appetite, na ay gana. Wala nag-worship kay gisugo mag-worship, nag-worship kay na ay gugma sa Dios. Ikaw mismo ang gusto mo worship sa Diyos. Wala ka gisugo lang, giobliga lang nga mo worship sa Ginoo. Kay ang imuhang gi-worship, Diyos. In my prayer a while ago, dilita ang ngayan mo worship sa Ginoo because He is so holy. He is the sovereign Lord. Ug tungod sa gibuhat ni Jesus sa cross, nahimutang angayan mo worship sa iyaha. Maunang dapat pag mag-worship ta sa Ginoo, dili pinugos igsoon. Dili siya mo dawat og worship nga pinugos. Kay wa siya gipugos, wa siya napugos sa dihang giluwas kaniya. So angay lang nga sa mag-worship ka sa Ginoo, wa ka napugos igsoon, tinud-anay gayon. He is looking for a true worshiper engaging with a real spiritual connection with God. Real spiritual. Unsaon na pagkahitabo igsoon na tinuod, spiritual ang imuhang connection sa pag-worship sa Ginoo sa dihang ma-born again ka. Dili na mahitabo nga mahimong tinuod ang imuhang connection sa Ginoo pag di ka ma-born again. Nga gitransform sa Holy Spirit ang imong kasing-kasing pinaagi sa gospel ug ikaw mismo nakapamatuod nga tinuod ang Dios. You have a born again experience with the Lord. Importante na siya igsoon nga mahimo kang born again kay dili matudlo. Pwede ang pastor, ang church, yes, nagtudlo ta karon og intimacy. Yes, this is just a teaching. Pero ang tinuod yun na mo tudlo sa imuha unsaon pag-worship ang Ginoo, dili tao ang Holy Spirit. Siya ang mutudlo sa imo igsoon unsaon pag-worship ang Ginoo. So pag mahimo na kang born again, ang worship sa simbahan, dili nimo siya itrato nga mura lang part sa system. Mura lang siya part sa programa. Og dili ka moingon nga ay worship pa man karon, mamalingki sa ta. Uy, tama-tama, 30 minutes, makapamalingki pa ta ani, makaagi pa ta, makapangapi pa ta sa Jollibee ani. Kay worship pa man karon. The subject of our worship is the sovereign Lord, brothers and sisters. Worshiping God is not just part
of the activity of the church, just fulfilling the program. Once we are born again, everything that we do here in the church, worshiping the Lord, we can appreciate it. Kasabot ka, nganong gi-worship nimo ang Ginoo. Mo nang makasabot ka, nganong sa dihang ni-declare ang SOGMC, nga alas 9, magsugod na ang worship, masig pila lang katao, masig ang worship team lay naa, or isa lang katao ang naa, duha, magsugod yun ta igsuon, kay ang subject sa atong worship ang Ginoo, dili tao. That is why every time, even kami ni Pastor, pag naami mga emergency, which is tagsara man po nagapanghitabo, Sunday morning ba, naami mga usahay na emergency, masakit ang bata or whatever, nga ni, tagsara po na, once in a blue moon na po. Muingon dyan mi sa mga leaders, naami or wala, sugdi ang worship. Kaya ang worship, wala siya nag-agad og anyone. Dili siya pwede mo agad og tao, kay ang subject sa tinuod nga worship, si God. Siya ang atoang gina-worship igsuon. And worshiping God as He is, based on biblical revelation. Mao ni ginapangita sa Ginoo igsuon. Worshiping God as He is, based on biblical revelation. Dili opinion sa tao nga mag-worship ka. Kay daghan na kayo karog saag, bagbantay mo ana. Na mag-worship. Yes, nakita juga ako nag-worship kay gusto niya. Nag-worship siya, nag-expect siya nga pagmata niya na anay mga hulog nga kwarta. Siya. Man nag-worship, nag-expect siya nga pagmata niya mag-worship na anay mga kwarta siyang atubangan kay nang inahanglan kaayo siya. Dili ingon ana igsuon. Unya nay pagpanudlo sa moa sa una nga pag mo-worship ka mo abot ka aning pila to kay dimension pastor, upat ba to? Unong pito ba to ka? Ay, tulo kay dimension, oh. Tulo kay dimension. Nga, sa ikatulong nga dimension, dito ni mo mahimamat si Jesus o dito ka bubuan og anointing. Dili biblical, igsuon nga pagpanudlo mahitungod sa pag-worship. Mura na to, gimong refrigerator ang Ginoo. Ni worship ka, giabrihan ni mo ang ref, kay nakay gikinahanglan. Pero wala ka giuhaw, wala ka gigutom, sirado lang ang ref always. Dili ref ang Ginoo, igsuon. Why we worship the Lord? Because He is the sovereign Lord. He is the Creator. He is our Savior. Mo-revere gani tag presidente sa kalibutan nga tao ra pareha sa toa. Mubaw gani ka igsoon. Amen, di ba? Mubaw gani ka ug mga hari nga tao lang. Unsa na lang ang King of Kings and Lord of Lords nga nagmugna sa tanang hari, tag-iya sa kinabuhi sa tanang hari sa kalibutan. We worship the Lord because He is the sovereign Lord, not because we need something from Him. So I declare that kind of true worshiper nga gipangita sa Ginoo in this series. As we glorify, we multiply, I declare that kind of true worshiper nga gipangita sa Ginoo, kanatong tanan, pangayoon nato igsuon. Kung wa pa siya nag-exist sa imong kasing-kasing, wa pa juga kasabot nga nung gi-worship nimo ang Ginoo, please, be honest before Him. Ask the Lord that kind of heart that you will become a true worshiper. Now, what are the power of intimacy with God? Based on the life of the Apostle John. Unsay gahom igsuon? Unsay effect ana sa imuhang kinabuhi? Igsuon. Whether you think about it or not, your affection to the Lord is real, it's genuine. Wala ka nagapangayog kapalit sa diyang i-worship nimo ang Ginoo. But whether you think you like it or not, naagibuhaton ang Ginoo sa imuhang kinabuhi when you are intimate with Him. And as I learned from the life of the Apostle John, first, I got that you can always come to God with confidence when you are intimate with Him. You can always come to God with confidence. Please say, I can come to God with confidence. In John 13:23 to 25, mao nitong time, during sa Last Supper, brothers and sisters, nga sa dihang gi-reveal ni Jesus nga naay mo traidor sa yaha. Kinsa man ang traidor, Lord? I-expose ang traidor, Lord, kinsa man na. So ako'y na, as I, maagian man nato ni pag mag-devotional ta,
magsige yun ano sa ko, sige yun santok sa ko nga, wow, this kind of relationship ba nga naa si John towards kay Jesus. Lami kay kopyahon. Lami gani kaayo gani buhaton gani no nang imo ma-inspire ka ba unya gusto nimo ing ana po nimo ang relasyon towards kay Jesus. So mao ni nahitabo igsoon. Natingala na ang mga disciples kinsa man ning traidor. Kinsa man ning traidor nga giingon ni Jesus. So now the disciple Jesus loved, who is John, the disciple Jesus loved was sitting next to Jesus at the table. Simon Peter motioned to him to ask who he is talking about. Kinsa man iyang ginaingon nga traidor. So that disciple, si John, leaned over to Jesus. Very sweet, no? Sandig yun siya kay Jesus. So that disciple leaned over to Jesus and asked, Lord, who is it? Even the Bible scholars, naturally, like sa part ni Peter, pwede maunta siya nalay nangutana. Pero dili gyud siya diretso ang nangutana. Naanay, sa ilang understanding, even the Bible scholars igsoon, na siya pasabot even psychologically. Nganong si Peter, gisugo pa gyud niya si John nga pangutanon, naara man sila dito sa isa ka table. Pwede man unta diretso na niya si Jesus. So we will go dig deeper to that. And other reference nga tao nga naagi intimacy sa Ginoo igsoon is King David. In 2 Samuel 12:20, dinhi igsoon na hiaguman ni King David ang consequence sa iyang sala. Di ba? Kay si King David, iyang gipapatay si Uriah, nga bana ni Bathsheba, unya si Bathsheba gihimo niyang asawa. O, tapos nagkaanak sila. So para sa iyang consequence, sa iyang sala, ang ilang firstborn, namatay igsoon. Namatay ang unang anak ni King David kay Bathsheba. So mao toy consequence sa iyang salaod nga nabuhat. So 2 Samuel 12:20, after namatay ang anak ni David, mao ni nahitabo. Then David got up from the ground, washed himself, put on lotions, and changed his clothes. He went to the tabernacle and worshiped the Lord. After namatay iyang anak, after niya nahiaguman ang consequence sa iyang sala, David went to the tabernacle and worshiped the Lord. After that, he returned to the palace and was served food and ate. Natingala gani ang mga servants ani. Karon nga namatay na imong anak, nagkaon na hinuon ka, pero katong ni Agi, kay wala ka ni kaon. Oh, natingala sila ba sa action ni David nga sadyang namatay na yung anak, dapat muluksak ka, di ba? Kay namatay na, Lord, gano'n man, ganong ako, natutulog ba ang Diyos? Mana man ka, di ba? Pero sadyang namatay ang anak, gi-worship niya ang Ginoo, medyo baliktad ang naitabo. So right now, brothers and sisters, gusto na ko makuha ninyo ang ako ang nakuha sa intimacy ni John o ni David towards sa Ginoo. When you're intimate with God, first, you can always express to Him without fear and hesitation. You can always, mo din ay effect, mo din ay may tabo igsoon. Mo din manifestation sa usa ka tawo nga intimate. Close ba? Pasabot anang intimate igsoon, close ka sa Ginoo gani. Wala kay kahadlok, muduol sa iya ha. Di ka magduha-duha, muduol sa igsoon. Actually, kani panghitabo ni Peter, nahitabo ni siya before sa empowerment sa Holy Spirit. O klaro man jud kay igsoon, dili pwede ma-deny nga si Peter, before ang empowerment sa Holy Spirit, wala pa gyud siya. Dili pa gyud siya ing anak katinud-anay sa Ginoo igsoon. Di gyud siya close kay Jesus. Ug ang pinakadako nga ebidensya ni ana igsoon, kay gideny niya si Jesus. Yes, kay ila siya nga son of God si Jesus, pero di gyud ing anak kalalom ang iyang pagkaila kay Jesus. Maunang natugkan siya kahadlok during sa crucifixion ni Jesus og iyahang gidinay si Jesus. So klaro kay igsoon sa pattern sa life ni Peter, asking John to talk to Jesus nga pwede naman unta siya, nag-follow siya sa pattern nga dili gyud siya ing anak kasuod kay Jesus, dili ing anak kadali sa iyaha. But you know, God is so gracious. Partida na igsoon kung kita i-deny, di ba?
O imong friend, na kay nagkita dito somewhere, downtown. Unya, gidinay ka. Friend ka ni Kuan, di ba? O friend ni mo siya, ay, dili na ko na friend, no? Kailaan na. Di ba, malain ba yata? Magyaw-yaw dyan ka, unsay di ta friend? Kada simana ka nag-atog balay ko nagahurot sa mong bahaw dito niya, di ta friend. Di ba? Pwede ni mo i-forgive, pero di yun ni mo storyahon 48 years. Tungod sa kalain ni mo. Pero Peter ha, gidinay niya si Jesus, pero pinaagi sa iya gipasiugdahan sa Ginoo ang simbahan. So that's very gracious. Di na to nakaya, pero nabuhat sa Ginoo towards kay Peter. But we appreciate a lot today the relationship of John towards Jesus. That he is very close to Jesus. You know, mubasa kag Biblia, si John lang ang niingon, Jesus beloved. John the beloved, that he is the beloved of Jesus. It doesn't mean, brothers and sisters, nga sa diyang niingon si John nga, beloved siya ni Jesus, nang hinambog siya, nga murag favorite siya ni Jesus. Dili igsoon. Kanang si John nga niingon siya, gideclare niya ang sarili nga beloved, pasabot ana igsoon, gi-express niya unsa sila ka-close ni Jesus. Ug iyang gi-express nga love kaayo siya ni Jesus ug love kaayo niya si Jesus. When John said to himself, he is the beloved, it means that he is very close with Jesus. Giingon lang niya unsa ang ilahang relasyon ni Jesus. And it's an encouragement for us that we should cultivate our relationship with the Lord, that we will go deeper in our relationship with the Lord. And one of the manifestation, brothers and sisters, we can talk to God. We can come to God anytime. Masig unsa ka lisod nga concern, masig unsa ka libog nga concern, masig unsa ka hopeless nga concern, once you're intimate with the Lord, you can confidently talk to Him. Because you are sure of your love for God and you are sure of His love for you. You are very confident with your love with each other. Mas maunang, bisan unsa, ka-complicated nga situation sa imong kinabuhi, kaya nimo muluhod dayon, walay pagduha-duha, ug mo express sa Ginoo, maging transparent sa Ginoo, walay pag-atik-atik, walay pag-deny-deny. Open kanunay imong kasing-kasing sa Ginoo because you love God so much and you know that He loves you and you are very, very confident with your relationship with the Lord. Mo na effect, that's very, very important thing for us Christians nga si God dili stranger. Amen? Dili stranger si God. Amen? Duol gyud ka nga na sa Ginoo. And from the life of David, we learn that when you're intimate with God, you can always approach His throne of grace with humility. Hebrews 4:16, brothers and sisters, with confidence, approach the throne of gracious God, and there you will receive mercy and find grace in time of need. O kana nga bersikulo, makita gayud na to sa life ni David. John and David, brothers and sisters, they are not close to God because they are perfect. No. Dili na mao ang rason igsuon nga close sila sa Ginoo tungod kay perpekto sila. Makita nato sa ilang life igsuon unsa ilang attitude towards the Lord. Si John, it's easy for him to talk to the Lord anytime, whatever. Si unsa kalisod nga inquiry, kinsay trader Lord, murag hadlok pud kay pag di ka close kay Jesus. Basig ingnon ko niya, ikaw, kuyapan. No. Pero si John, nakaya yun ang ingon, kay sure man siya nga di siya ang traidor. Love kay niya si Jesus, di ba? Pero pag ikaw, di pa lalo mong relasyon kay Jesus, makulbaan yung ka, kay basig ikaw to. Kuyapan. So mo na effect igsoon. Confidence nga close kay Jesus, sure jud ka nga dili to ikaw. Kay love kayo ni mga Ginoo. Amen? And sa life ni David, brothers and sisters, murag maka-feel ka nga giparusahan si David. Di ba?
Pero unsay ang attitude igsoon gi-worship niya ang Ginoo. Ingon ana day ang effect pag intimate ta sa Ginoo. Ang disciplines ang sa Ginoo, ang pagpamadlong sa Ginoo, mga pagsulay nga alaw sa Ginoo sa atoa, dili siya mag-cause nga mo backslide ta, kundi mo dot-dot pa hinuon ta dinha sa Dios. Nga naman, kay kaila ta niya, close ta niya. Walay butang sa kalibutan nga makapalayo kanimo sa Dios. Kilalom ang imong relasyon sa Dios. Awan ni si David, ni papatay og tao. Makaingon siya, medyo baga jog face. No? Kay nagpapatay og tao. Ikaw lang ora siguro imong nung lamok na imong gipatay. Pero nakaya niya og duol sa Ginoo igsoon. That's the effect. When we are intimate with the Lord, basi unsay kuso-kuso sa kinabuhi, di ka magpalayo sa Ginoo igsoon. Sa dihang nakadawat ka sa consequence sa imong mga salaod, na disiplinahan ka, di ka mangluod. Di ka mo backslide, magpakita gihapon ka sa simbahan. So ang intimacy sa Ginoo dili subjective, brothers and sisters. Di siya puro emosyon lang. Kung muingon ka sa Ginoo nga close ka sa Ginoo, pero sa dihang panahon sa imong pagsulay, wa ka ni simba kay naulaw ka, na kay nabuhat nga sala naulaw ka. It means nga you are not close with the Lord. Kay mas naulaw pa ka sa tao kaysa sa Ginoo. Kay ang tinuod man nga kaulaw sa Ginoo igsuon, mag-cause sa ato ang amudot-dot sa iyahaw mangayog kapasayloan sa ato ang mga sala. Mo nay tinuod nga kaulaw atubangan sa Ginoo. Pag makaila ka sa Ginoo igsuon, mulalom imong relasyon sa Ginoo igsuon, makabalog yug ka unsaon mga lagad magpabilin mo simba sa Ginoo. Intimacy with the Lord is very, very vital for us Christians. So that whatever happens in our lives, we can come to Him anytime, anywhere, with confidence. And the second one, the power of intimacy is you will have deeper relationship with God. Magkadugay imong Christianity. Normal lang na mga newcomers. Sa sugod, medyo lahi pa gid imong paminaw. Ang uban kay makahilak na sa Ginoo, makaluhod na, o makasaka na sa ilang kamot or whatever, grabe na gid kaayo ka all out sa Ginoo, then pag-abot nimo 1 week pa lang, kanay uban drastic pod. Depende gid na siya. So, di mo ko pareha sila. Just please stay with the Lord. Kay nagagrow ta every now and then. Allow God to make you grow. Allow God to make your relationship with Him grow as you remain in the Lord. Once you're intimate, the power of intimacy, you will have deeper relationship with God. Based gihapon sa life ni John. John 19:26-27. Mauna nitong time sa crucifixion. Nanibat na ang tanan. Nidagan na. Ang nagpabili na lang sa tiilan ni Jesus kay mga babae. Of course, yahang mama. Grabe man gining mama, no? Happy Mother's Day. No? Magpakulong gani ni kauban nilang mga anak. Moingon gani, ako na lang din ha. Kung tayo na ilang anak ba. Pag kuan gani masakit ang mga bata or naidangatan ang mga bata, makafeel gani ang ginikanan, may pag ako na lang. Ay, gina malumo gina mga kasing-kasing sa mga mama, no. So si Mary, mama ni Jesus, nasa iyang tiilan. Og sa 12 disciples, si John na lang din nabilin sa tiilan ni Jesus. Wala na hadlok. No, nakagid siya dito sa tiilan ni Jesus. Pwede siya birahon dito sa mga Romans or mga Pharisees. So ikaw, apil ka diba sa followers ni Jesus og apil siya crucify, kuyog sa imong amo. Wala ginadok si John, nagpabilin siya sa tiilan ni Jesus. When Jesus saw his mother standing there beside the disciple he loved, see, the disciple he loved, grabe yung claim ni John, no? The disciple he loved, love kay ko ni Jesus, love kay na ko siya, Ay magbuot, mauna na. Di ba? Grabe, no? Sweetness ba, no? Yeah, yung iingan, sweet kay si John, nice siya. Maging sweet ta sa Ginoo, amen? Maging sweet ta, dili nagprograma gani kayo, nga ni murag ni follow og script. Be sweet to the Lord. Pwede di ay, no? There beside the disciple he loved, he said to her, "Dear woman, he is your son." Giingnan niya si Mary. And he said to this disciple,
Here is your mother, and from then on, this disciple took her into his home. Kumbaga kato nga moment, gisalig ni Jesus ang iyahang mama kay John. At tingala gani mi, nabaya siya igsuon si Jesus kay Joseph. Oh, na siya mga igsuon. Tingala mi nga nung kay John gibilin si Mary. First, kay close kay sila ni Jesus, mo na number 1. Ikaduha, si Jesus si John lang disciple na adidto sa iyang tiilan. Asa naman mo? Atong apilya mga igsuon. Wala, si John lang gid ako mabinlan, murag logic pod no, nga reasonable pod. And in Acts 13:22, brothers and sisters, we still talk about the life of David nga dinhi sa Acts 13:22 gihisgutan ni Paul dinhi ang history nga nung nagkaroon og king ang Israel. So mo niyang giingon ang about sa first king sa Israel si Saul. But God removed Saul and replaced him with David, a man about whom God said, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. May tawag niya kay David. A man, kabalo na ang Ginoo sa ibaton ni David sa unahan. Nasa ipapatay nga tao tungod sa love life. Pero gitawag niya, a man after my own heart, because he will do everything I want him to do. What a basis igsoon. He will do everything I want him to do. Right now, from the passages and the life stories of John and David, we will learn that when you're intimate with God, He will recognize your trustworthiness. God will recognize your trustworthiness. Si John, nga John the Beloved, siya ang gibinlan sa isa sa pinaka-importante nga tao para kay Jesus. Siya ang gibinlan. Saligan ka sa Ginoo igsoon og mga importanteng butang sa iyahang gingharian. You know, in Romans 2:11, God does not show favoritism. Yes? Pero kaning gisaligan sa Ginoo si John, dili ni favoritism igsuon. Outcome ni siya sa gugma ni John kay Jesus. Naghatag siyang impression kay Jesus nga in love kaayo siya kay Jesus ug anything about kay Jesus, anything nga isugo ni Jesus sa iyahang tumanon. O kaila si Jesus sa iyaha kay close kaayo sila. That's normal, that's logical. Di ba kita? Example, mga ginikanan. Ibili ni mo imong anak sa tao, sa balay, or pamilya, or mag-asawa, or friend, nga kailagyog ka, di ba? Nga kabalo ka nga trustworthy, right? O, dili yun ni mo ibilin sa wa ni mo kaila. Kay, oy, bilin ako niya akong anak kay kuan. Wala kay kakaila. Say mahitabo, basig pag basig kahadlok ba ni ibilin oy, basig pagbalik nato nabaliktad ng ilong sa tong anak. Ibilin gyud nimo sa tao nga kaila ka o close sa imo kay kabalo ka nga kanang mga tawhan na responsible. Tapos love nila imong anak kay love kanila, right? So that's logical. That's very true. Ang gibuhat ni Jesus toward kay John nga ang importante nga butang sa iyang kinabuhi gibilin niya kay John. It shows nga naa siya pagsalig kay John, kaila siya kay John, kay close sila ni John. Og dili na siya katingalahan igsuon nga ingon ana ang Ginoo nga bisan pag wa siya favoritism, mosalig siya og tao. Kay giingon man pud na sa Matthew 25:23 nga kadtong masaligan sa gagmayng butang, saligan niya og dagkong butang. Even He is the sovereign Lord. He is the sovereign Lord. He can trust. He will trust people. He will trust you, brothers and sisters. And if God will call you trustworthy, then that's it. Kung atong mga brothers and sisters, we look at their lives, they are so devoted to the Lord, o gisaligan sila sa Ginoo gagmayng butang, or tama-tama lang nga butang, or dagko nga butang, masing unsa pa nga measurement igsuon, we see that they are trustworthy before the Lord, then we will be blessed. We will be inspired.
we will not follow the example of Cain, na instead nga, making himself right before the Lord, jealousy man hinoon, kasina man hinoon ang na-increase ni dako sa iyahang kinabuhi, igsuon. And trustworthiness before the Lord, dili na siya overnight, brothers and sisters. It needs time. Munang i-allow sa Ginoo nga mates imong karakter, dili aron makabalo siya, aron makabalo ka kung trustworthy ba ka sa iyang atubangan. Muna importante kaya sa gagmayng butang, mahimo kang faithful. Dili lang sa dagkong butang, magsugod imuhang faithfulness sa gagmayng butang. It's a test of your character, igsoon. And intimacy with the Lord is very, very necessary in cultivating your trustworthiness before the Lord. And through the life of David, we will see that when you are intimate with God, He will acknowledge your obedience. David is very, very imperfect. Very, very imperfect. Grabe yun. Basahon ni mo iyang life, imperfect yun siya. Pero ma-amaze ka nga, he is a man after God's own heart. Grabe. Tao nga naasulod sa kasing-kasing sa Diyos. Pero brothers and sisters, I also, masking pag nakita na to ang mga imperfection ni David, nakita asad na ko ang iyahang mga strength. Kabalo ba mo si David? Siya ang king sa Israel, nga pag makasala, sa diyang i-confront, mo admit, mo repent. Ang uban, magyaw-yaw. O buhaton yun nila ang dili alaw sa Ginoo. Pero si David, magpaubos, mo admit. Even katong nahitabo kay Bathsheba, kay Uriah nga iyang gipapatay. Nagrepent yun si David at tubangan sa Ginoo. Ang basis nga si David is after God's own heart is he will do everything I want him to do. He will do everything what God wants him to do. And number one is obedience. Mutuman siya unsay gusto sa Dios. So mo na effect, very important brothers and sisters, intimacy. Kanang maging intimate ka sa Ginoo, di lang na siya worship, kanta-kanta. Di na siya programa lang. Brothers and sisters, sa diyang nagka-intimate ka sa Ginoo igsoon, nagka-obedient ka sa Dios. Amen? Another manifestation of intimacy. Obedience before the Lord. It's not subjective. You are obedient before the Lord. Magkamuritsing man ang kinabuhi. Mutuman yug ka sa Dios igsoon. You will have deeper relationship with God. First, power of intimacy, you can always come to God with confidence. You will have deeper relationship with God. And the last thing, brothers and sisters, you will be greatly blessed with your passion for God. You will be greatly blessed with your passion for God. Please say, I have passion for God. O saan ang passion, Ikson? Great desire. I'm sure ang mga minyo kasabot na. Diba, Allen, you have great desire for kana. Diba? Pero lahi na siya nga gugma, di na agape, diba? O lahi, di na makompare pod sa imuhang great nga desire sa Ginoo. Ang mga minyo, ang mga nag-crush-crush, diri kabalo po na sila, yung sanang great desire. Unsay buhaton na dili ka crush sa imong crush. Grabe mong desire sa imong crush walay desire sa mo gani ka ila sa imuha. So kasabot gid sila unsa na great desire for God. Gusto sa Ginoo igsuon nga natay gana sa iyaha. Natay zeal sa iyaha. Nga mag-worship ka every day or Sunday service, every church activities. Dili gani nga gisugo lang ka o pag-worship kay dapat mag-worship ta kay badra sad ta kung di ta mag-worship. Mo na ginay naandan, Kristohanon baya ta, mo nang mag-worship ta. Huy, wala ka nag-worship, mura kag dili Christian. O di ka nagakiay, mo sa magkaoy, mura makagkuan, murag nanay, denomination ang pag-worship, pag di mo kiay, ingani nga denomination, pag kusog kay mo kiay, kabalo na kaunsa. Murag ingana na ba, unsa naman ni? Naday denomination ang pag-worship sa Ginoo.
Ang gusto sa Ginoo is mag-worship kasi ang nakay kagana sa iyaha ba, naay gugma ba, in love kay ka ba, urus-urus ba, ang zeal, ang passion ba, kay kaila ka kinsa imong gi-worship. Amen? So in John 21:20-22, after ni siya, sa crucifixion, after sa resurrection ni Jesus, nagka-reconcile si Jesus o si Peter. Kaya di ba, gideny niya si Jesus 3 times. Oh, makalain kaayo, makaluod kaayo. O gideny niya 3 times. And then after sa resurrection, nagbati sila ni Jesus. Nagka-reconcile sila sa mga ninetabo. Giingon ni Jesus kay Peter nga mamatay siya for Jesus. Grabe no. Punishment ba na, Lord? Gi-crucify si Peter. Dili, oy, mga ginayang destiny. Gideny niya si Jesus or wala, maging martyr gyud si Peter for the Lord. Og mo na iyang destiny. So karon, buhat ni Peter, kasangguinan yun ni si Peter. Sanggin yun siya. Peter turned around and saw behind them the disciple Jesus loved. Oh, di ba? The one who had leaned over to Jesus during supper and asked, Lord, who will betray you? Peter asked Jesus, what about him, Lord? Jesus replied. Gingnan niya si Jesus ba, Lord, kani siya, kani si John. Unsa may mahitabo sa iya? Ako, kay mamatay ko para sa imo ha. Kani si John. Nakialam pag yun dyan, no? Masyado ka ha. Masyado kang pakialamero. Diri nagsugod ang mind your own business. Diri nagsugod. So Jesus replied, if I want him to remain alive until I return, what is that to you? As for you, follow me. Oh, napisuhan na po sa kinalasan. Oh, di ba? Pero kuyaw kaayo no, sa history, morning, nabaniog yun sa community sa mga believers, nga si John kay wala namatay. Oh, pero sa history, wala gyud na trace asa ang patayng lawas ni John. Na-disappear lang gyud jag kalit. Ang giingon namatay siya sa old age. Ang uban niingon na pareha siya ni Elijah. O nga gisundo og whatever nagsundo si Elijah kay chariot. Siya siguro kuan mga anghel so nagsundo saya. Di gyud may balaan. O pero ang isa lay tinuod, walay trace sa iyahang lawas. Kay ang mga disciples manggod nga uban na trace nga namatay sila for Jesus. Pero si John lang ang wala namatay through martyrdom. So nahitabo gyud ni siya igsoon. And right now we also learn from the life of Job. Kinsay kailan ni Job diri sa Old Testament, di ba? O gitest siya ni Satanas. Si Satanas nagtest sa iyaha, dili si God. Gialaw lang ni God. Gitest ni Satanas kay si Job manggod, grabe ka righteous, full of integrity, and then blessed kay ang life. So si God, di ba? Iya yung gipasidungog si Job. Lord, ay may pasidungog kay Lucifer ha, kay basig matestingan mi unya, Lord. Low-key lang yun ta, Lord. Low-key lang ta. O, yang gipasidungog ba si Job? Kay Satan, o, kana si Job, o, righteous kaayo. O, maayo kayong tao, bless kayo. Ingon bitaw na si Lucifer, doon lang na sa imo, kay bless kayo siya. Tanggalan na tanan, di ba? Balikasan ka na. Balikuson ka na. Sige, bahatala ka. No, mauna to'y nahitabo. Gitest ni Satanas. Si Job. In Job 1:20-21, nangamatay iyahang mga anak o ang iyahang mga kahayupan nangamatay o unya iyang asawa giingnan siya nga balik ka sa ang Ginoo o kamatay na. Grabe, may gibuhat sa iyang asawa. Wala ni unong no ni samot pa hinoon. And Job stood up and tore his robe in grief. Then he shaved his head and fell to the ground to worship. He said, I came naked from my mother's womb, and I will be naked when I live. The Lord gave me what I had, and the Lord has taken it away. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Woo, please say, praise the name of the Lord. Sige, huna-huna sa imong problema sa imong kinabatanan, tanan jud, tanang problema nimo sa imong life. Sige, huna-huna sabi. Okay. Mana? Giing na. Praise the name of the Lord. Amen. That's it. Effect of intimacy with God. Masig unsay mahitabo, you can still say, praise the name of the Lord. Amen. And in Job 42:12-13, after everything kuso-kuso, gibiyaan na siya sa iyang mga friends, kaya napuno siya ketong sa iyang lawas. So the Lord blessed Job in the second half of his life even more than in the beginning. For now he had 14 sheep,
Actually, times 2. 7 dati ang ship. 6,000 camels, 3,000 lang before. 1,000 teams of oxen, 500 lang before. And 100 female donkeys, 1,000, dati 500 lang. He also gave Job 7 more sons and 3 more daughters. Times 2 gyud sa Ginoo ang panalangin sa iya. Except anak, kay 7 gyapon og 3 gikan sa sugod. Kay kung iyang times 2, 20 gilaliman. Angal iyang asawa. Sobra ra pud ni nga blessing. May tag half sa atong anak, ikaw ang muutong. Ako ang 10, imuha ang 10, di 20 tanan. So, wala gi times 2 ang anak. Di ba, blanching, dili pwede times 2. Kay na, laliman. Oh. Ang mga hayop lang gi times 2. Dili ang gipulihan lang ang iyang anak. Pero makita natin, Igsoon, very amazing. No? Gi times 2. Oh, nakalimtan na ni Job ang iyang kaagi. So right now, when you're intimate with God, you will see unimaginable surprises according to His will. Brothers and sisters, please allow me to say this. Giklaro na ko ganina nga God has no favoritism. That's very true. But when you are intimate with the Lord, naadyo kay special room sa heart sa Ginoo. Whether we like it or not, and we imuna siyang mauna imong after. Pag tinuod yun, solid yun ang imong relasyon sa Ginoo, lalom yun ang imong relasyon sa Ginoo. Naagid kay special favor sa Ginoo. Naagid kay pinasahi nga luna sa iyahang kasing-kasing. Because, brothers and sisters, our God is the sovereign Lord. He can do anything He wants. He can surprise you. Wala ni mo damha. Mao man tinuod nga intimacy, wala ka nagdahom ba? Buhat kang mga butang sa Ginoo. Nga bunga sa imong gugma sa Ginoo, wa nimo damha, pero ang Ginoo na nga sovereign above all, ang bahala nga mo surprise sa imuha. He is the sovereign Lord. He has no favoritism, but our God is so appreciative. He is an appreciative God and He is so full of surprises, brothers and sisters. Diri sa kalibutan, ug lahi pag itong sa langit nga pag naana ta didto, masyak na lang ka nga mao di ay ang panlantaw sa Ginoo sa imuha. Very genuine imong pagpangalagad sa Ginoo, pag-worship sa Ginoo. Very genuine lang gyud, tinud-anay lang gyud. Imong kasing-kasing sa Ginoo, pag abot sa langit, masyak na lang ka nga naay giandam ang Ginoo sa imo. Mao ginato ang Ginoo. Wa tay mabuhat ana. It's not favoritism. It is who He is. He is full of surprises. He is appreciative and He reward people. We can see in the Bible many times nga God is appreciative. In John 1:47, ga-appreciate niya si Nathaniel. You are a righteous Israelite. Dili na ihikaw sa Ginoo sa iyang mga kaanakan, igsoon nga naning kaamot, magpabilin, mudot-dot sa Ginoo. Dili lang puro mga kasakit ang ialaw sa Ginoo sa imong igsoon. Amen? Dili lang sa dihang maninuod ka sa Ginoo. Sa dihang makik-close ka sa Ginoo. Dili lang puro makasakit ang ialaw sa Ginoo nga ma-experience nimo igsuon. Kalipay usab ialaw na niya nga ma-experience nimo. In a way nga masyak ka, ma-surprise ka. That is why we can see many devoted people. They always say that their lives are so blessed. They can always say that. Their lives are so blessed. And if we see that in the lives of our brothers and sisters, please imitate their example. Be devoted to God genuinely. And when you're intimate with God, your joy in the Lord will never end, based on the life of Job. Dili pasabot igsuon nga your joy will never end, nga perfect ang tanan. Kayo know, in Job 19, naka-experience sad si Job nga kanang murag na hopeless na siya. Oh, grabe ba yung gidangatan? Namatay ang kahayupan, gitunglo siya sa iyang asawa, namatay ang mga anak, na napuno pagig samad ang iyahang lawas. Nya wala nay friends ni duol sa iyaha. Nakabati gyud siya og hopelessness. Oh. Nakahilak gyud si Job atubangan si Lord, murag naunsa naman ni Lord? Ngano man Lord? Normal lang na siya igsuon. Kanang night time sa imong life nga makabati ka og hopelessness tungod sa
mga kaagi nimo sa kinabuhi. But in the end, si Job na-realize niya, kinsa man ko para i-question ang Ginoo. Kinsa man ko. Siya ang nakabalo sa tanan og tao lang ko. Og dito ni-repent si Job, Lord, pasaylo ako sa akong mga gipang-ingon. Kinsa man ko para i-question ka. Pasaylo ako, Lord, sa akong mga gipang-ingon. Og dito na nahitabo igsoon, gibless na sa Ginoo si Job. When you are intimate with the Lord, as you can see in the life of Job, brothers and sisters, you will not end in sorrow. You will not end in sorrow. God will do everything that your life in His hand. You will end rejoicing and happy. As you are making, because last Sunday we learned that worshiping the Lord is making God happy, right? It's making God happy. When you delight in the Lord, and you constantly make God happy in spite of your trials, dili gyud allow sa Ginoo sa imong kinabuhigsoon nga muend ka nga masulubon. Lipayon jud ka sa Ginoo igsoon. And the truth is, you can never appreciate joy if you will not undergo sadness. Ma-appreciate nimo ang joy nga ihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi kung nakaagi kag sadness igsoon. So now, appeal sa intimacy, brothers and sisters, nga naa kay trust sa Ginoo, nga kung unsa man imong sitwasyon karon, moagi ra na siya. In the end, sa unahan sa imong journey with the Lord, himon kaniyang magmalipayon dinha sa iyang presensya ug dinha sa iyang mga kamot. Now, brothers and sisters, I encourage you with this one. Make your relationship with the Lord your priority. Please, every day in our life, I know that we are so busy. Dahan kay tag rason para mabisi, tanan. Masiunsa na lang aros. I know that. I am a mother. I have many things to do in the house. Daghan pa, igsoon, busy. I know what busy is. I know that I can relate to you. But one thing I want you to work out, nga i-work out nimo igsoon ang imong relasyon sa Ginoo. Ayaw sagdi ang butang sa kalibutan nga mga temporary lang nga muhurot sa imong oras. Ug ayaw sagdi ang kaaway nga mugamit sa mga butang sa kalibutan nga wala kay oras para sa Ginoo. I-prioritize, igsoon, tagaay og luna, tagaay priority ang imuhang relasyon sa Ginoo matag adlaw. Ayaw imang grabing ka ng busy na lang yun ang imuhang life. Please, take time to rest in the presence of the Lord. Take time to pause, meditate, sing a song to the Lord, pray to God, express your feeling. Pag na kay mga kasakit din ha, mga kalain din ha sa imuhang kinabuhi, express it, be transparent to the Lord, be honest with Him, brothers and sisters. Ayaw alo ang kalibutan nga mupuno sa imuhang kinabuhi igsoon. Si God ang ialaw nga mupuno sa imuhang kinabuhi. Kaya ato ang business igsoon, kalat sa balay, mga trabaho, they are important, but they are temporary. Ang ato ang relasyon sa Ginoo ang pinaka-importante sa tanan. Ug sa dihang mahimong solid mo, lalom imong relasyon sa Ginoo igsoon, makaingon na ka sa imong kaugalingon, mawala na lang ang tanan, mawala na lang ang bisan unsa, ayaw lang yun si Jesus. That kind of statement it's not just a statement. Wa na nimo gisuon lang sa uban oy niingon si pastor na day nga na. Mawala na lang ang tanan, mawala na lang ang bisan unsa bisan kinsa. Si Jesus lang yun ang dapat dili gyud mawala sa imong kinabuhi. Wala na siya gisuon-suon lang nga statement gikan sa giingon sa uban. Mahimo nang tinuod sa imong life igsuon pag intimate ka sa Ginoo. Close ka sa Ginoo, lalom ang imong relasyon sa Ginoo. Ug importante kay na nga mulalom gyud imong relasyon sa Ginoo igsoon kay basin unsang kusukos, basin unsa pa mahitabo, di gyud ka mo backslide. Di gyud ka mobiya sa kamot sa Ginoo. It's very important nga di ka mobiya
sa kamot sa Ginoo. And that is one of the results of intimacy with God. Amen? Word to remember, God desires to draw us close to Him. He looks for worshipers who will worship Him in spirit and in truth. When we are truly intimate with God, we can always come to Him with confidence. We will have deeper relationship with Him, and we will be greatly blessed with our passion for Him. I hope nga mamuhat to sa atong espiritu, sa atong kinabuhi ang tanan natong gistoryahan karong buntaga. Amen?